namin si Ombudsman Revilla. Sabi naman niya, ang gusto niyong makuha from Attorney Levy Baligot and sa inyo, dapat tig-isa po kayo ng affidavit, hindi parang isa lang nakakatawan para sa labing wala. Ano po bang reaksyon niyo nun? Sir, para sa amin, sir, si Atty. na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Sabi sa amin, sir, from the very beginning, Magkakasama. ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibawa yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Ay lahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sa sunod na yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno kailangan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa batang Pilipinas. Yun lang po ang hindi namin ang bawat isa sa amin, ma'am. Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinami po yung mga oposisyonista ni Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups o yung mga oposisyonista ng Duterte sa mga na-involved? Given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes ba, whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po eh. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon, na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito kung sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan Korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Hindi po namin sila tinatarget, sir. Kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga meeting, then yung mga kuwanto, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho kami kay Gusaldico. Experience kami ganyan, yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan talaga. Yan nga po. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Pwede sa ba natin mabalikan yun? Sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabats ako dyan, na pumasok na. Parang, siyempre, qualified ka din naging naging driver ka. Eh, ginila ko, naging nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Pero kay Sir Julius ka lang tayo. Meron pa kita isa. As NSA or Secretary of Defense ng Pananalulis sa Sarado, will you give an exact date po ba kung kailan siya nakapag-serve on the Esperon? Yes. 2006. Yes, sir. Thank you. Ano lang, sir. Pwede po i-clarify kung lahat ba na 18 Marines ay Marines po? Kung lahat, Sige. pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 Marines na nagsasalita ay Marines po. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines. Apat
retired. Kasama yung papanta. Isang retired na army sa isang reservist. So, So, lalo 16 pa. yung sa Marines po. Thank you po. Pero ang sabi ko, 4 ay hindi. Hindi naman namin ginawa po yun. Lumalabas lang yan sa mga social media na 40. Media po ako. Pero ang totoo yan, Ronda 16 balita kami. po. Dalawa yung isang army Gusto yung mga at ID. isang reservist. So, ano masasabi niyo? Parang, Kaya, Diyos ko. nagko-cover din ako sa defense. Medyo matagal. Kanina pa kayo Pag, Here's my ID. Ronda balita ako, national. Clarify na ba? Hindi namin trabaho yan, sa kanila naman. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, mahirap-hirap lang pati. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized tayo. Dati yung panahon na yun, yung manual tayo. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung pagiging marino namin. Wait lang. Huwag lang po yung camera. Sorry. Mahina na May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagkamarino namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamili, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarins namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Paano po kadalas ninyo yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former speaker, Martin Ortiz. Nakapag-deliver din ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ng Saldi ko. Yung kay Trillanes po, anong diniliver nyo? Ang dineliver doon ay isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay ni boss na si Mark Tiksay. At alam niyo kung pera. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po. Na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-con? Alam namin sir na pera yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yun. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Nandun yung kayo. Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong binagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Deliver kayo kay Delima? Tama po ba? Sa ibang mga kasama Baka ko, po yung nag-deliver kayo.
nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi sa time na yan, mga Sabi trabaho. ko, That was Ma'am, pwede last question? Kasi may mga security... 5 minutes? Okay lang. May mga security... Oo. sabi po kasi ni Nandito, nakalive ako, nakalive. 2022, nakakulong pa Sa siya. video ba? Congressman de Lima, nakakulong pa raw siya. It was released, I think, in 2023, 2024. Around that time. Yung time na nakikita namin siya, malayo. 2025 po, sa town house po, lagi po siya doon. Sa meeting sila po. Then, paglabas niya, may mga biblik na po yan sila na court. Paper bag. Paper bag. At paano yung alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yung Horizon ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin ang pera yun kasi sinasabi po ng mga iyo. Tsaka nakikita rin na. Ano po yung townhouse? Pwede yung pakilihan? Townhouse, yun po yung meeting place po. Saan po yan? Unit 8 or 9, townhouse, McKinley. Or, Kanina po kay speaker po ba yan? hindi po namin alam kung kanino ma'am. Basta doon po lagi ang meeting place. Lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver ni Salvi po? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po sir, sa driver security. Marunong po kaming mag-drive. Opo. So pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Rimulya na ano naman daw kung nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na init niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Idinidinay po ni Senator Trillanes po yun eh. Wala kasing mic eh. Wala speaker eh.